kwentong ito ay tungkol sa dalagang ikinulong ng kanyang ina at kapatid sa attic sa loob ng 25 taon. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin ang bell button para updated ka sa mga kawili-wiling videos ko. Si Blanche Monnier ay isang French socialite na isinilang noong March 1, 1849 mula sa isang iginagalang konserbatibong burges na pamilya nina Charles at Louise Monnier sa Poitiers. Nagkaroon siya ng isang nakatatandang kapatid na lalaki, si Marcel. Si Blanche ay kilala sa kanyang kagandahan at nakaakit ng maraming potensyal na manliligaw para sa kasal. Noong 1876, sa edad na 27, ninais niyang pakasalan ang isang mas matandang abogado na hindi gusto ng kanyang ina. Nagtalo si Louise at si Blanche. Ayaw pumayag ng kanyang ina na magpakasal siya sa isang walang pera na abogado. Ang kanyang di pagsang-ayon sa ina ay ikinagalit nito ng husto. Ikinulong siya sa isang maliit at madilim na silid sa attic ng kanilang tahanan, kung saan siya itinago sa loob ng 25 taon. Nagpatuloy sina Louise at Marcel sa kanilang pang-araw-araw na buhay, na nagkukunwaring nagdadalamhati sa pagkawala ni Blanche. Walang sino man sa kanyang mga kaibigan ang nakakaalam kung nasaan siya, at ang abogado na nais niyang pakasalan ay namatay nang hindi inaasahan noong 1885. Noong May 23, 1901, ang Paris Attorney General ay nakatanggap ng isang liham at ang may akda nito ay hindi pa rin kilala. Na nagsiwalat ng liham ng pamilya Monnier. Ang nilalamang ng sulat ay hinggil sa kaawa-awang babae na nakakulong sa bahay ng mga Monnier. Gutom at nakakulong sa sobrang duming kwarto sa loob ng 25 taon. Si Blanche ay iniligtas ng mga pulis mula sa kakilakilabot na kondisyon nito. Natatakpan ng mga lumang pagkain at dumi na may mga insekto sa paligid ng kama at sahig, na tumitimbang ng halos 25 kilos. Binansagan si Blanche ng The Living Skeleton of Poitiers. Inilarawan ng isang pulis ang kalagayan ni Blanche at ng kanyang kama. Hubad na nakahiga ang kapuspalad na babae sa isang bulok na dayami na kutsyon. Sa buong paligid niya ay mayroong buo-buong sarili niyang dumi, mga pira-pirasong karne, gulay, isda at bulok na tinapay. Nakita rin ng mga pulis ang mga oyster shells at mga surot na tumatakbo sa higaan ni Blanche. Napakahirap huminga sa kadahilan ng halo-halong mabahong amoy na nanggagaling sa iba't ibang dumi sa paligid, at imposible para sa mga pulis na manatili pa upang magpatuloy sa kanilang pagsisiyasat. Si Louise Monnier ay inaresto, nagkasakit, at hindi nagtagal ay namatay pagkalipas ng 15 araw matapos makita ang mga galit na mamamayan na nagtitipon-tipon sa harap ng kanyang bahay. Si Marcel Monnier ay humarap sa korte at sa una ay nahatulan, ngunit kalaunan ay napawalang sala sa apela. Siya ay itinuring na may kapansanan sa pag-iisip at bagamat pinuna ng mga hukom ang kanyang mga pinili, nalaman nila na ang isang tungkulin na iligtas ang kapatid nito ay wala sa batas ng penal noong panahon iyon, na may sapat na tuntunin upang mahatulan siya. Matapos ma-rescue si Blanche sa maduming silid, patuloy na nagkaroon ng mga problema sa pag-iisip si Blanche. Siya ay na-diagnose sa may iba't ibang mga karamdaman, kabilang ang anorexia nervosa, schizophrenia, exhibitionism, at coprophilia. Hindi nagtagal ay humintong ito sa kanyang pagpasok sa isang psychiatric na ospital, kung saan siya namatay noong October 13, 1930, sa edad na 64. Ikaw, meron ka bang kwento na nahahawi sa kwento ni Blanche Monnier? Comment down below. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.